Karaniwan, alas 10 ako natutulog at alas 5 naman ako nagigising. Lagi ko nga hanapin ng 15 sentimo ni Lola sa garapon para lamang sa pandesal. Nak, pandesal ang bilhin mo tinapay ha. Hindi ko na kayang mamata ng matigas. Naubusan na ako ng ngipin. Wala, magbibis lang po ako. Sige po, pandesal na ako. Maganda lang. Bakit kaya ito tinawag na pandesal? At bakit dyan dito ang itsura? Para may labi na nakasimangot. Yan ang bahay ng matandang Kastila. Noon ko lang nalaman, pamangkin niya pala si Aida. Pabirong bili ni Lolo bago siya pumanaw, na kung magpapakabait ako, si Aida ay para sa akin. Hindi ko siya lalapitan. Tama na ang kalahating bloke ang layo. Baka tumingin siya pabalik. Ang galing! Ader Vallejo, ang ating sariling Albert Spalding. Di ako nagkamaling ko ay nga bilang estudyante. Napakagaling at napakahusay. Kahit doon Esteban, napakangamo. Tunay. Uy! Sumali ka kaya sa Mintos Orchestra. Hindi tayong kumita ron. Sa kasal, sayawan, pwede rin sa liging. Kung pwede, sige. Kung sasali ako, pwede kong ipambili ng stationaryo ang kikitain kong pera para may susulat ko na kay Aida ang aking nararamdaman para sa kanya. O di kaya pwede kong hiramin ang algebra book niya upang doon ko na lamang ilagay ang sulat na naglalaman ng mga nararamdaman ko para sa kanya. I like you, Aida. Sa entablado, nagsimula nang magbigay panayam ang principal patungkol sa Amerika. Pagkatapos nito ay umuwi na ako at natulog. Sa panaginip ko, sikat na violinista ako. Tumutugtog sa harap ng madla at bawat himig na lumalabas mula sa aking instrumento ay sumasalamin sa mga pangarap ng damdamin ko. Bakit ba gusto mo maging musikero? Sa mga handa naman ay lagi huling kumakain ng mga musikero. Siya yung klaseng tao na bulgaran magsalita. Kaya inisip ko na lamang na hindi siya seryoso sa mga sinasabi niya. Sinabi niya na ibigay ko na lamang ang ipon ko sa kanya. Nakaramdam ako ng panghihina kaya naman hindi ako nakatanggi. Pasekreto kong binilang ang pera at nagdesisyong huwag na lamang magtanong pa. Hanggang sapat na ang pera upang makabili ng brooch para kay Aida.
Nagsimula ang Kapaskuhan ni isang beses ay hindi ko man lang nasabi ang aking tunay na nararamdaman para kay Aida. May natatanging brooch pa rin na nais kong matagpuan, ngunit hindi ako makapagdesisyon para sa nais kong brooch sapagkat ang pera ay nasa pitaka pa rin ni Lola. Dumating na ang pinakahinihintay ko. Hapon ng Disyembre, nagdesisyon akong umalis ng silid habang ang aming English teacher ay nag-a-announce ng mga members na kasali sa gaganaping exchange gifts. Nakaramdam ako ng swerte nang makita ko si Pete na nakatayo sa pinto. Uy, mas minok sa'yo. Sikreto lang natin to ha. Alam ko matutuwa ka at sikita tayo dito. Uy, yan yun. Ito'y patungkol sa isang asalto na gaganapin sa susunod na linggo na naisibigay ng Buena Vista Women's Club sa mga anak ni Don Esteban na sino nga ba yan? Si Tina at Alicia na darating ng umaga mula sa Maynila. Sige, sasama ako. Pero pupunta muna ako sa Rama. Sige, bye-bye. Pagkatapos ng usapan namin, bumalik na ako sa silid at nakita ko ang aking mga kaklase at si Aida. Merry Christmas, guys! Merry Christmas! Merry Christmas, Aida. Malayo bang pagbabakasyonan niyo? Merry Christmas. Hindi ako alis ng bakasyon. May bisita kasi mula sa Maynila. Kaya nag-party dito. Parati kasi yung dalawa kong pinsan. So alam mo na. Dapat surprisein. Pumunta na kami sa bahay ni Don Esteban. Uy, excited ka na ba tumugtog? Ano daw si Aida? Oo nga eh. Excited na ako. Kaso nga lang, kinakabahan ako. Baka magkamali ako eh. Di yan. Kaya mo yan. Alam ko namang magaling ka eh. Sure, matutuwa si Aida. Para sa kanya ang bawat nota. Habang lumalalim ang gabi, napansin ko ang malaking agwat sa pagitan namin. Ang mga bisitang kausap niya ay mga anak ng mayayamang pamilya, mga taong sanay na sa luho at marangyang pamumuhay. Ako na may anak lamang ng isang karaniwang pamilya na umaasa pa kay Lola sa maliit na baon tuwing umaga. Nakakain ka na ba? Kung makapaghihintay kayo pagbabalik ko para sa iyo. Ay, hindi na. Alis na ako. Kasama ng candy, tinangay ng alon ang damdamin ko sa kanya. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nasa aparador pa rin ang prasko ni Lola at ang 12 sentimo. Muli kong binili ang tinapay sa Progreso Street. Mainit pa ito at mahigpit kong niyakap ang supot habang naglalakad pa uwi. Ngunit, iba ba pakiramdam ko? Ang tinapay na dating puno ng pangarap at kasabikan ay tila naging paalala ng katotohanan na may mga bagay na hindi para sa
Thank you.